Mga Bilang, Kabanata 16. Naghimagsik laban kay Moises sina Korah na anak ni Izhar at apo ni Kohat na anak ni Levi. Kasama niya sa paghimagsik na ito sina Datan at Abiram na mga anak ni Eliab at si On na anak ni Pelet na pawang buhat sa lipi ni Reuben. May kasama pa silang 250 katao na pawang kilala sa bayan at mga pinuno ng kapulungan. Hinarap nila sina Moises at Aaron at sinabi, sobra na yang ginagawa ninyo. Lahat ng nasa kapulungan ito ay nakalaan kay Yahweh at siya ay nasa kalagitnaan natin. Bakit itinataas ninyo ang inyong sarili higit pa sa kapulungang ito? Nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. Sinabi niya kina Korah, bukas ng umaga, ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang makakalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. At sinabi niya kina Korah, ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh. Saka lagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh, ang siyang pipiliin niya. Kayong mga Levita ay sumusobra na. Sinabi rin ni Moises sa kanila, makinig kayong mga Levita. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo'y pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo upang paglingkuran ang bayang Israel? Kayong mga Levita ay ibinukod na ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghihimagsik kayo laban kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Ipinatawag ni Moises sina Datan at Abiram na anak ni Eliab, ngunit sinabi nila, ayaw namin. Hindi pa ba sapat sa iyo na inalis mo kami sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay upang patayin ang gutom dito sa ilang? Bakit gusto mo pang ikaw ay kilalanin naming pinuno? Hanggang ngayon hindi mo pa kami nadadala sa lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay ni nabibigyan ng bukirin at ubasan na aming mana. Akala mo ba'y malilinlang mo pa kami? Hindi kami pupunta. Dahil dito nagalit ng husto si Moises at sinabi kay Yahweh, huwag mo po sanang tanggapin ang handog ng mga taong ito. Wala akong kinuha sa kanila kahit isang asno man lang. Wala rin akong ginawang masama ni isa man sa kanila. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Korah, humarap kayo bukas kay Yahweh, ikaw pati ang mga kasamahan mo. Pupunta rin doon si Aaron, kayo ng mga kasama mo at magdala ng tig-iisang lalagyan ng insenso at magsunog kayo ng insenso sa harapan ni Yahweh. Ganun din ang gagawin ni Aaron. Kinabukasan, nagdala nga sila ng insenso at lalagyan nito. Pumunta sila sa may pintuan ng toldang tipanan kasama sina Moises at Aaron. Si Korah at ang kanyang mga kasamahan ay tumayo sa harap ng toldang tipanan at tinipon nila doon ang buong bayan sa harap nina Moises at Aaron. Walang ano-ano'y nagningning ang kaluwalhatian ni Yahweh sa harap ng buong bayan. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, lumayo kayo sa kanila para malipol ko sila agad. Ngunit nagpatira pa sina Moises at Aaron, sinabi nila, O Diyos, ikaw ang nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Lilipulin mo ba ang buong bayan dahil sa kasalanan ng isang tao lamang? Sumagot si Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga taong bayan na lumayo sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Kaya tumayo si Moises at pinuntahan sina Datan at Abiram. Kasunod niya ang matatandang namumuno sa Israel. Sinabi niya sa kapulungan, lumayo kayo sa mga tolda ng masasamang taong ito. Huwag ninyong hihipuin ang anumang ari-arian nila at baka kayo malipol na kasama nila dahil sa mga kasalanan nila. Lumayo nga sila sa mga tolda ni Korah, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram ay nakatayo sa pintuan ng kanilang tolda kasama ang kanilang pamilya. Sinabi ni Moises, malalaman ninyo ngayon na isinugo ako ni Yahweh upang gawin ang mga bagay na ito at ito hindi ko sariling kagustuhan. Kapag ang mga taong ito'y namatay sa sakit o sa karaniwang paraan, nangangahulugang hindi ako ang sinugo ni Yahweh. Ngunit kapag may ginawang di pangkaraniwan ang Diyos
at bumuka ang lupa at sila'y nilulun ng buhay kasama ang lahat ng may kaugnayan sa kanila at sila'y nalibing ng buhay sa daigdig ng mga patay. Nangangahulugang naghimagsik ang mga taong ito kay Yahweh. Hindi pa halos natatapos sa pagsasalita si Moises ay bumuka na ang lupa at nilulun ng buhay si Korah pati ang kanilang mga pamilya at mga ari-arian. Silang lahat ay nalibing ng buhay. Muling nagsara ang lupa at hindi na sila nakita ng mga Israelita. Dahil dito, nagtakbuhan ang mga taong bayan dahil sa kanilang nasaksihan. Lumayo tayo rito, ang sigawan nila. Baka pati tayo'y lamunin ng lupa. Pagkatapos nito'y nagpaulan ng apoy si Yahweh at sinunog ang 250 kasamahan ni Korah at nagsunog ng insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Eleazar na anak ni Aaron na kunin ang mga lalagyan ng insenso at ikalat sa paligid ng mga baga. Kailangang gawin ito sapagkat sagrado ang mga lalagyan ng insenso. Naging sagrado ang mga ito nang iharap sa altar ni Yahweh. Kaya kunin ninyo ang mga lalagyan ng insenso ng mga taong pinatay dahil sa kanilang kasalanan at pitpitin ninyo ng manipis at gawing panakip sa altar. Ang mga iyon ay sagrado sapagkat inihandog na sa akin. Maging babala sana ito sa sambayan ng Israel. Kinuha nga ni Eleazar ang mga lalagyang insenso na pawang tanso, ipinapitpit ng manipis at itinakip sa altar. Ito'y babala sa mga Israelita na ang sinumang hindi pare o hindi kabilang sa angkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Baka matulad sila kay Korah at sa mga kasamahan nito. Ang lahat ng ito'y ginawa ni Eleazar ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Kinabukasan, sinumbatan ng buong bayan sina Moises at Aaron. Sabi nila, pinatay ninyo ang bayan ni Yahweh. At nang sila ay nagkakaisa ng lahat laban kina Moises at Aaron, lumingon sila sa toldang tipanan at nakita nilang natatakpan ito ng ulap at nagniningning doon ang kalwalhatian ni Yahweh. Pumunta sina Moises at Aaron sa harapan ng toldang tipanan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, lumayo kayo sa mga taong ito at lilipulin ko sila ngayon din. Ngunit nagpatira pa sa lupa sina Moises at Aaron. Sinabi ni Moises kay Aaron, magsunog ka ng insenso sa lalagyan nito. Dalhin mo agad ito sa kapulungan at ihingi mo sila ng tawad kay Yahweh sapagkat kumakalat na ang salot dahil sa kanyang puot. Sinunod nga ni Aaron ang sinabi ni Moises at patakbo siyang nagtungo sa gitna ng kapulungan. Pagdating niya roon ay marami ng patay. Nagsunog siya agad ng insenso at inihingi ng tawad ang sambayanan. At siya'y tumayo sa pagitan ng mga patay at buhay at tumigil ang salot. Ang namatay sa salot na iyon ay 14,700 bukod pa sa mga namatay na kasama sa paghimagsik ni Korah. Nang wala na ang salot, nagbalik si Aaron kay Moises sa may pintuan ng toldang tipanan.